Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. No, sip-sip ang nanay ni St. James. Bakit sip-sip? Palakasay system. Lord, kung uupo ka na sa trono mo, huwag mong kalimutan ang dalawa ko anak. No? Sila ang paupuin ninyo sa kanan at isa sa kaliwa. No? Pero ano yung sinabi ni Kristo? No? Kung gusto nyong maging mataas sa mata ng Diyos, sabi niya, kinsa tong mahimong buot, himong dako, ng Tagalog ng mahimong dako, maging malaki, no? Kinahanglan mag-alagad siya sa tanan. Kailangan magsilbi siya sa lahat. Yan ang gusto ng Diyos. O kung usa ka ninyo buot mo labaw, ang Tagalog ng labaw, magpataas sa kanyang sarili, kailangan maulipon siya sa ninyong tanan. Ulipon is slave. Maging alipin tayo, no? So it is all about an authentic service, no? Without thinking who we are, no? And kapag yung sense of entitlement, pare ako, hindi mo ba ako kilala? Ma-engineer ako, hindi mo ba ako kilala? No, principal ako. Superintendent ako. Hindi mo ako kilala? Presidente ako. Siya na yun. Hindi mo ako kilala? Pero ang Diyos pala ay hindi gano'n. Ngayon, tatanungin natin yung sarili natin. Authentic ba yung service mo na binigay sa asawa ko? Authentic ba yung service natin sa simbahan? O baka may kapalit yung servisyo mo? So, ang totoong alagad ni Kristo ay magbigay ng authentic service, not plastic na serbisyo. Kamusta man kayo? Authentic ba kayo pagkatao o plastic? Ang plastic ay nakasira sa ating kalikasan. Nakita nyo yung baha sa Manila. No? We destroy the Mother Earth. No? And the Mother Earth destroys us. Reclamation. No? Anong mangyari ngayon? Yung reclamation natin, ni-reclaim ng dagat. Tingnan nyo yung China. Tingnan nyo yung capital natin, yung Manila. Maraming reclamation doon. Hindi maganda na hindi natin pangalagaan ang ating kalikasan. So ngayon, si St. James, punta muna tayo ni St. James. Doon pala siya namatay. Basahin muna natin ha. Yung history ni St. James, kaunting historical background, ano nangyari ni St. James. Sabi dito, St. James the Great, not to be confused with James the Less, St. Jacob or Jacob. St. James the Great, redirect here, not St. James the Less. St. James the Great
was one of the 12 apostles of Jesus. According to the New Testament, he was the second of the apostles to die. Siya ikaduhang nga apostoles na namatay. Ang una ay si Judas Iscariot. And the first to be martyred. Siya ang unang martir. Gipatay. Wa mamatay. Gipatay. So, ang iyang pagkadisipulo, ang kanyang pagkadisciple ni Kristo, attested by His blood. No? Grabe, no? And the first to be martyred, Saint James, is the patron saint of Spain. And according to tradition, his remains are held in Santiago de Compostela in Galicia. Nasa sa Santiago Basilica of Saint James de Compostela. Saan nalibing si Saint James? Basilica of Saint James de Compostela. His remains is there. Anong simbahan yon? Roman Catholic. Alam niyo ba? Walang apostol na lalibing sa protestanteng simbahan. Bakit? Hindi sila protestante sa tunay na iglesia. Pero ang daming protestante ngayon. Tingnan nyo, anong kahulugan ng protestante? Protesting the truth. Protesting the church founded by Jesus Christ. Ang sama. Don't protest against the church. Because the church received the keys from Jesus Christ. Kahit pa rin ako, hindi ako magprotesta sa simbahan. Bakit? The church only received the keys of heaven. Siya lang, wala nang iba. Amen? Amen. Manatili kayong Katoliko hanggang sa dulo ng walang hanggan. Amen. At ito yung unique experience ni St. James. Siya pala ang unang apostol na nakakita ng public revelation, private revelation ng una sa Our Lady of Pilar. Mamasahin ko ha. Ang unang apparition recognized by the Universal Church is not Guadalupe, but Our Lady of Pilar. Kaya nga dito sa Bohol may lungsod tayo na pilar. Our Lady of Pilar. Hindi ko alam kung ang devotion o patron sa Pilar, Our Lady of Pilar. Ano ba yung patron sa Pilar Bohol? May taga-Pilar ba dito? Wala. No. So, basahin natin ha. Ano? Our Lady of the Pilar. This article is about the Marian apparition and its veneration to the church building. Our Lady of Pilar, Nuestra Señora del Pilar, sa Spanish pa, is the name given to the Blessed Virgin Mary in the context of the traditional belief that Mary, while living in Jerusalem, buhay pa si Mama Mary. Nagpakita na siya kay St. James the Apostle. Nabi no? While living in Jerusalem, take note, while living in Jerusalem, supernaturally appeared to the Apostle James the Greater in 40 AD. Grabe na. So, ni-bilocate si Mama Mary. Ano ba yung bilocation, Father? Example, kapag mag-bilocate ako, anong oras ngayon? 1:20. Nandito ako sa Anas, Valencia, sa office of St. Michael Healing, Deliverance and Exorcism. Nandun din ako sa Europa. The different place, the same time. Yan ang tinatawag na si Mama Mary nag-bilocate. Nandun siya sa Jerusalem, pumunta din sa Spain. Wala namang record na kapunta si Mama Mary doon. Pero ang record nito, physically, ang record nito, nag-appear siya. I-locate ang ating nanay. Bigyan natin ng papuri si nanay. The mother of the Catholic Church. Without Mary, the church is orphan. Ano? Without Mary, the church is orphan. While he was preaching in what is now Spain, so nagpabigay siya ng lakas ni St. James. Dahil siya lang doon eh. No? Parang maging matibay si St. James like a foundation, like a pillar.
Andito ako kasama mo. Sasamahan kita. Those who adhere to this belief consider this appearance to be the only recorded instance of Mary exhibiting the mystical phenomenon of bilocation. Grabe na. Hindi natin magagawa yan kapag wala tayong spiritual, supernatural grace from God. Only the saints can do that with the state of supernatural grace. Among the Catholics, it is also considered the first Marian apparition and the unique because it happened while Mary was still living on earth. Grabe, no? At alam nyo ba, ano yung assurance ni Mama Mary ni St. James? Tawagin mo lang ako. Nandyan ako sa tabi mo. Just call my name and I will be there. At alam nyo, nababasa ko yan, nakikita ko yan sa mga santo na nagsasabi, sa karanasan ko bilang exorcist, totoo yung sinabi niya. Marinig nyo mamaya na dito ako mag-exercise. Sisigaw sila, huwag kayong tatakbo. Bakit? Habulin nila kayo. Amen? At ngayon mga kapatid, I hope you listen well of our catechism this whole morning, because knowledge is power. Amen? Totoo yung sinabi ni Mama Mary, mga kapatid. Tatawagin niyo siya, nandyan siya sa tabi ninyo. When you ask her powerful intercession, take note, when you ask her powerful intercession, walang santo sa simbahang Katoliko na walang unique, special relationship and devotion to the Mother of God. Natutuwa ba kayo ngayon? Amen? Sinsan mo nagtagalog ko kay live banta. Gusto gali ko kanan ko magbisaya ra, nag-request. Masaya mapugos yung Bisaya, Bukidnon, Leyte, Mindanao. Mahirapan lang ito sa kalisod. Sa pagsasalita ng mga salitang ugat, no? Na binubuo ng mga batikos, no? So, yung sinabi ng mahal na ina na tatawagin lang siya, nandyan siya sa tabi mo. Totoo yan. During exorcism ko, yung isang na-possess, sinabihan ako, Darwin! Matapang ka? One-on-one tayo. Ano na yung possess? Matapang ka, Darwin! One-on-one tayo! Huwag kang maghanap ng kakampi. Huwag mong tawagin si Maria. Huwag mong tawagin anghel na yan. St. Michael, mga anghel. Huwag kang maglitany of saints. Tapang ka ba? Darwin, matapang ka? One-on-one tayo. Huwag kang tatawag ng kakampi. Anong ginawa ko? Hindi ko kaya mag-isa. I asked the presence of the angels. I asked the presence of the saints, especially Mama Mary. Sabi ng demonyo, Darwin, nandito na ang babae. Katabi mo na siya. Lalayas na kami. Huwag kang mag-pray ng rosaryo, Darwin, ha? Ang sakit niyan. Tinutorture mo kami sa prayer na yan. Marinig niyo mamaya. Huwag kayong tatakbo. Huwag kayong matakot. Puno ng takot ang demonyo. Amen. At may dagdag ako na prayer para sa inyo. Nandito po sa aklat ni Father Cabading. Ipopost ko po ito this week. Okay? Sa timeline ko. Pinaka-importante pala yung itong unholy soul times. Ma-renounce natin ito. Ito po ay renouncement and prayers of spiritual healing by the afflicted. All of us are affected by the evil spirit through our mind, through our emotion, and through our spirits. Na, paano natin? May simple, kung may aklat pa kay Padre Sikia,
is a simple renouncement. At gusto ko ibahagi sa inyo yung special and long form of renouncing our occult involvements. Ipopost ko po ito. Okay? I-add po nyo lang ka Father Sikea. Una, renouncement and prayers for spiritual healing. Pinaka-importante po ito. Una, take note. It is imperative that the person being prayed over should have first made the renouncement of all evil. So, ang makapangyarihan, kung ikaw mismo mag-pray nito in front of the Blessed Tabernacle, in front of the Blessed Sacrament, with great devotion. Alam nyo, sekreto natin ito. Huwag nyo itong ipagsabi sa iba. Atin lang ito. With great devotion, mabago yung sarili mo. No? Una, renouncement of occults and holy vows and holy soul ties, relationships, and holy relationships, mga ex-partners ninyo, mga kalibin ninyo, ito, mga relationship, no? May soul ties tayo eh. Sa lahat ng kasalanan natin, yung mga ex ninyo na hindi pa na-break ang unholy soul ties, may connection pa tayo. Layo naman ito, Father. No? Nakalimot na nila ko silangan, Father. No? So ito, unholy soul ties. And then, those in bracket are to be prayed only by those who have sexual relations before marriage. Ang dami mong nakilala na lalaki bago yung asawa mo. Dami nung kilalang babae bago yung asawa mo. Ito. No? Father, I repent of having had unlawful, immoral sexual relationship. I seek your forgiveness, Father, for everything I had neglected to listen to you, for I know this type of behavior does not reflect your character. No? Alam nyo, binabago niya ako araw-araw. Nagtatawa ba kayo ngayon? No? And breaking the unholy soul ties. Kaya nga magulo yung sarili mo eh. Hindi mo maintindihan. Ano pa? Breaking the ungodly vows or pact or contract. Ano ba ito? Sa ating mga ninuno na may ungodly vows or at present time, meron tayong ungodly vow. Ano yung ungodly vow? Paglapit sa mga albularyo, paglapit sa mga manghuhula, pagdala sa mga amulets nila, yung mga langis nila, yung mga tubig galing nila, mga unholy God, unholy, ungodly vows or pact or contract. Or may ritual ka dun sa loob ng kuweba. Alas 12 ng umaga. Unholy, ungodly pact. Ito po, pinaka-effective po ito. Ipopost ko po ito this week. Okay? Idagdag niyo yung deliverance ni Father Sikya. This is only on the level of renouncement. Kung meron kang mga music, mga demonic music, yung mga music na hindi maintindihan, walang kahulugan, ang mga walang salaysay, renounce niyo po yan. Yung mga demonic music, i-search nyo lang yung mga demonic music, meron din dito. Specify ninyo. Bakit ang bago yung isip, ang takbo ng buhay ng anak mo? Because of the demonic music. Ang dami pala nating i-renounce. Okay, mga lalaki, ipopost ko ito para magamit niyo. Natutuwa ba kayo ngayon? Okay? Give me quality time this week para magamit ninyo at sa buong pamilya niyo. Kung may mason kayo, dapat lapit kayo sa akin. Mga membro na mason, Freemasonry. Hindi yung mga panday, ha? Mga mason dito pa tayo Freemasonry. The mga members of Freemasonry, i-renounce ninyo. Your whole family should renounce Freemasonry. May specific dito na renouncement po. Every degree. Nandito po yan. Sa ritual na ito. It is a Catholic ritual. Bawat degree ay may equivalent name of demons. Pasensya na kayo ha, marami tayong kaaway nito. After renouncement, kasunod ang prayer for spiritual healing. Ano ba yung renouncement? Connected tayo doon?
Ito naman, prayer for spiritual healing. Nandyan, pero maliit lang yung ka-Father Sikia. Ito po is a long form. Kailangan po ito sa buong pamilya in front of the Blessed Sacrament. Okay? Natutuwa pa kayo ngayon. Just give me time na ma-encode dito para ma-post ko sa timeline ko at magamit natin lahat. At para saan yung deliverance po yan? Ito po ay renouncement lang. In the level of renouncement. Pangalawa, in the level of spiritual purification and healing, ito is formulated by the church. It is not formulated by Father Darwin. Ano bang yung laman sa spiritual healing? Prayer for spiritual healing for one's enemies. Magdasal tayo para sa mga taong unconditional, hindi natin, ang hirap ibigin. Ang hirap patawarin. At minsan kung hindi mo naintindihan yung sarili mo, para bang you want to reject all the people, possibly unwanted baby ka. Kung ikaw ang mag-lead, mawala yung grupo. No, guba. Magiba yung grupo kapag ikaw na ang leader. Bakit? Unwanted ka. Hindi ka welcome ng nanay. Your enemy is your mother. Your number one enemy is your father. Yan ang rason bakit full of anger ka. Kung i-reject, hindi ma-reconsider yung suggestion mo, parang katapusan na ng mundo. Because you are rejected from the womb of your mother. Naintindihan nyo na. Saan ba kayo galing? Nag-uniform. Cagayan de Oro, ilan kayo? Huh? 14. Wow, mga Marian. No? Wow. So, ano pa? Patuloy kayo pag isali mo niyo si Father Darwin No? Salamat, nanay. Prayer for spirit, yun. Prayer for one's enemy, possibly, yung nanay mo ang unang kontra mo. Ang ganda ng Lord Jesus, in your great mercy, you prayed for forgiveness of those who crucified you. Very meaningful. The formulation of the church is very meaningful. Pero, okay mag-alala, paano kami, Father, hindi kami makaintindi ng English. No? Pero, okay mag-alala, susubukan din namin na i-translate ito into Bisaya. Okay? Pero, ako pa na isabit ni Father, yung magaling na mag-translate sa Bisaya. Okay? Paano kami, Father? Tagalog kami. No? Sige, susubukan din namin na mag-translate ng Tagalog. Kami Latin, Father, no? Paano ito? Hindi tayo marunong mag-Latin. Yung mga poses lang. Mag-speaking in tongue yung mga poses. Pangalawa, yung una, prayer for one's enemy, yung spiritual healing. Pangalawa, is breaking generational sins and curses. Bakit ikaw ay marami kang kabit? Bakit marami kang mga babaeng pinabuntis? Bakit? Generational sins yan. Yung lolo mo ay palakiro, yung lula mo maraming mukha. By prayer ang simbahan yan. Breaking generational sins and curses. Nandito po. You will recover. You will search our own history by breaking the generational sins and curses. Ano pa? Healing the family tree. May prayer po din dito. Ipopost natin ito, Pero ngayon, hindi pa natin ma-post. Nataas ito. Isa sa mga prayer for spiritual healing is prayer for the intimate wounds. Yung intimate wounds. Bakit intimate? Dahil yung tatay mo naka-experience ka ng traumatic experience. Feeling abandoned, feeling rejected. Amen? Paano natin mabago, ma-influence ng kabutihan ang mundo kung we are still wounded? We are still
not healed. Amen? At yung physical healing, superficial lang yun. Nakapunta ako, hindi ako makikita. Pero nakakita na ako ngayon. It is a superficial healing. Ang gusto ng Diyos is not superficial healing, but integral healing. Dahil healing is a complex entity. Ano yung healing? Complex. Maka yung sakit natin, ina-associate lang natin sa physical. May psychological illness. Hindi yung psychological illness, puro ka biases lang sa isip mo, puro prejudices yung nasa isip mo. No. Kung mag-conversation yung katabi mo, anong nasa isip mo? Ako na naman ang gilibak nila. No? Mamaritis talaga itong mga tao ito. Walang magawa sa mundo. Pakialam meron. Chismosa! Psychological illness po yan. Yung psychological illness natin will lead to emotional illness. Gusto ko nang magpakamatay. Wala nang direksyon yung buhay ko. Totoo, hindi. Wala nang nagmamahal sa akin, Father. Iniwanan ako sa taong binibigay ko ang lahat. Sinira niya yung lahat. Wala na akong natira. Emotional illness. Emotional illness will lead to behavioral illness. Hindi mo na naintindihan yung sarili mo. You create more chaos to your family. You create more chaos to your family circle, to your clan, to your community. Naintindihan ninyo? Bakit hindi nyo naintindihan yung sarili nyo? Because we are wounded. Marami tayong sugat. Spiritual illness. Wala ka nang kumpisal. Wala ka nang, hindi ka na nag-attend ng misa. No. Eucharist is a spiritual healing. When you go to Jesus, it is not physical healing is the most important thing, but the integral, holistic healing. Buong buo. Amen? Ano yan? Physically healed ka. Pero maritis ka pa rin. Lagi kang nagro-rosary. Hail Mary, full of grace. After sa devotion, ano nangyari sa ating kapitbahay? Nanambuntis. Sino ba yung ama niya? Pakialam mo? Diba? Mind your own business. Amen? So, ang gusto ng Diyos, walang silbi yan. You will be healed physically, pero hindi na bago yung sarili mo. Pinaka-importante is holistic, integral healing. So, ang tanong natin ngayon, gusto ba nating magamot integral, holistically? Should be holistic ang ating hihingin sa Diyos. Intimate wounds, healing the intimate wounds, nandito po. And after that, mag-start kayo sa deliverance ng John, breaking curses, breaking hexes, spells, and holy soul ties, slings, and bandages. And then, yung prayer ni Father Sikia, after that cleansing prayer, and after cleansing prayer, ito yung idagdag ko sa page 200, prayer against retaliation from the power of evil. Mataas po ito. Bakit? We need to pray the long form of renouncement and spiritual healing. And then in between yung deliverance prayer. Natutuwa ba kayo ngayon? Huwag kayong malala, ipopost ko po yung order. Sunod na mga araw. I-include ko po muna. Okay? Natutuwa ba kayo ngayon? But before using the deliverance prayer, it is an external protection. We need to be transformed inwardly. Mabago natin dahan-dahan yung ating sarili. Yan ang pinakamalaking milagro. The greatest miracle is the transformation of Father Darwin. Yan ang pangalan mo, tay. Ha? Conrado. Oh.
The greatest miracle is not the healing of Tatay Conrado, the conversion of Tatay Conrado. It brings integral healing, not superficial healing, not superficial liberation, but an integral healing, integral conversion. Natutuwa ba kayo ngayon? God is good! All the time! Parang ano ng inyong tubag. Doon na binatanon ron. No? Hindi ko God is good. Grabe! All the time. Siyempre. God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Amen! Hallelujah! Wala tayo pinuan. So, kindly follow and subscribe at the YouTube channel, Facebook page dahil from time to time ay mag-share kami sa mga experiences at mga testimony galing sa office. Pasensya na kayo sa lugar natin. Mainit. Huwag kayong mag-alala dahil may nagbigay natin ng 1.2 hectare for the permanent office of the Diocese of Tagbilaran. It is owned by the Diocese of Tagbilaran, not by Father Darwin. Delikado kapag sa pangalan ko. It will destroy my family. No? It should be given to the Diocese of Tagbilaran. Wala naman akong asawa. No? Wala ding mga anak. No? Para saan? Kung magbigay kayo sa akin, huwag niyong ibigay sa akin sa ministry. Amen? May nagbigay din sa akin dun sa dun sa Diocese of Tagbilaran, pumunta dito, Father, magbigay ako ng 1 hectare. Saan yung lupa mo? Sa Diocese of Taligon. Bibigay mo sa Diocese of Taligon. Hindi ko taga doon. And then, she will donate 1 hectare, 500 square meter, for the Diocese of Taliban, for the Ministry of Deliverance and Exorcism. Amen? Sa mga may lupa ngayon, ibinta nyo yung lupa nyo, ipamigay mo na. No? Dahil ang Diyos ay magagalak sa'yo. Kahapon, naglibing kami sa papa ni Edison. Yung mga tao, sinamahan ko dun sa sementeryo. So, ang liit lang pala ng tirahan natin dito sa sementeryo. Ilang metros na. Sabi ko sa mga tao, tingnan ninyo, marami pang mga bakante. Ano na kayo? Saan kayo ilibing dyan? No? Dahil yan, sa ayaw natin sa gusto namin. Yan talaga. Ha? Mga tihik sa right of way. Hindi yan madala sa langit. Amen? So, yung 1.2 hectare na binibigay sa Diocese of Tagbilaran, lalagyan natin ng office. Through office, may St. Michael, at magtatanim tayo ng maraming kahoy doon. Meron akong dalang langka wala? Jackfruit. Galing sa Leyte, ang tamis, 16 varieties daw. Nakalimot nga ako sa pangalan ko, sa pagtikim ko. Ano bang pangalan ko? Sino ba ako? Ang sarap. At yung mga seed, no? Ay seedling namin at itatanim namin dun sa sa Office of Healing and Deliverance. At kung tayo na doon, may dormitory. Sa mga malayo, pwede kayo maka-stay doon. Dormitory. May mga kwarto para yung mga series natin may tulugan sila. At ilagay din tayo sa Mother Teresa Charity. Yung Mother Teresa Charity, yung mga laging naglalakad lang, wala sa isip, wala ng bra, wala ng panty, wala ng brief. Pakainin natin, lalagyan natin sila ng magandang lugar. Aircon. Yung mga baliw na nasa karsada lang, kahit dalawa lang muna. No? So, bibigyan natin sila ng Mother Teresa's Charity.
Yan ang project natin sa 1.2 hectare na i-present pa namin ni Bishop ang master plan at pwede kayong mag-donate ng 1 hollow block. Isang hollow block lang. No. Isang kable. Anong tawag na? Kabilya pala, kable. No? Isang sapo ng simento. Matatapos, yan, it is owned by the church. It is not owned by me. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? At mag-bless ako sa mga religious items ninyo. And after that, I will consecrate your censers. Unahin natin yung salt ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Umupo lang kayo. Diyan lang kayo sa inyong upuan. The blessing of salt. Unahin natin yung salt ninyo. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge of evil with the living God, by the true God and the holy God. By the God who ordered you, who says the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness, without purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. When at other place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you dine with goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Lahat ng yung salt ay holy and exorcised salt. By the way, ang proceeds sa mga religious items, tinutulong natin sa ministry at nakakreate din tayo ng maliit na charity. Meron na tayong 35 ka mga scholars at 15 ka mga seminarians. Yung 15 ka mga seminarians, kinukuha natin sa mga supporters natin online. Parang 15 na po sila. Nung una is 7. Nagdagan ng 8 dahil may lumapit sa atin. Father, tulungan niyo po kami. Magpirma ka, Father. Para saan yung pirma? Parang ikaw ang magbayad sa Father. No? Sige, magpirma na lang ako. No? Para kung mamatay si Father Darwin, may papalit. Amen? So, nag-increase ang mga seminarians na lumapit sa ating ministry. Amen? So, let us ask and let us pray that more vocation will increase in our diocese. Amen? So, yung mga seminarians, doon ako sa mga online supporters natin, nakahingi ako ng 75,000 for 15 seminarians. In 1 week, no? Kabayad na tayo this month. Ang problema next month. Problema ng Diyos yun. Amen! Bigyan natin ng papuri ang Diyos. At sa pag-avail ninyo ng mga religious items, nakatulong kayo na malaki sa especially yung mga hindi seminarya na mga scholars. So, isunod natin yung blessing of water. I-open nyo yung tubig ninyo dahil lagyan natin mamaya ng salt. You creature of water, I purge of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, O Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to braces against the envious foe. May you be empowered to drive him forth, and exalt him together with fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to your prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever, sprinkles in the homes of the faithful, that cleanse and delivered from harm, with such songs enjoy spirit of goodness and air of tranquility, freed from baneful and hidden snares, with the sprinkling of this water, may everything oppose the safety and repose of them that will therein be banished, so that you may possess the well-being the sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril. Through Christ, O Lord, may the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lagyan nyo ng kaunting salt, yung tubig nyo, kaunti lang. The Lord be with you, author of invincible strength, and King of incomparable in power.
Ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the enemy, bounty put and down, hostile influences, prostrate and prison, we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water, may it honor and sanctify it. With the Jewish witness, wherever it is sprinkled in your name, the devil's infection cease, venomous terrible diving afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo ay holy and exorcised water. Because of the prayer of the church, lahat ng pari po pwede mag-bless ng tubig using the ritual of the church. After blessing, using the ritual of the church, it is no longer holy water, but holy and exorcised water. Mapakinggan nyo mamaya, huwag kayong sisilip dito ha, may butas. May butas. Kapag may sisigaw dito sa loob, huwag kayong sisilip. Bakit? Baka mag-transfer sa'yo yung demonyo. Dalawa na yung pasyente, instead isa lang. Madali. Pero huwag kayong matakot. Kung sisigaw na sila, meaning to say they are tortured by the prayer of the church and by the sacramentals of the church. Mainit po yung tubig. Amen? So gamitin nyo yan. Bago matulog, sprinkle nyo sa kwarto ninyo or mag-deliverance kayo sa buong bahay ninyo, sprinkle ninyo. Four corners, lagyan ng holy and exorcised salt. At palagiin na i-consecrate yung senses ninyo using the holy and exorcised oil. Ang mga apo ninyo i-consecrate. Buong pamilya po, mas mabisa. Amen? No, hirapan tayo kapag hindi mag-participate yung family. Natutuwa ba kayo ngayon? Pero huwag niyong i-impose sa kanila, ha? Baka mag-aaway kayo. Don't impose the teachings of the church. Just propose with firmness. Amen? Don't impose. May impyerno ka kapag hindi ka sasalita. May impyerno kayo. Judgmental pa naman. Amen? So, isunod natin yung oil niyo. Our help is in the name of the Lord. God's creature oil cast out the demon from you, by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. The Cyrus power, the devil's legions, and all Satan's attacks and creations, be dispelled and driven afar from this creature oil. May it bring health in body and mind till we use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as in the law of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world before. Amen. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service with knowledge, may it please you, true God, freely to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. God ordain it when thing the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant we pray that those who use this oil, it's your blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wants of the enemy. Let it be a means of averting any kindness to the man made in your image and redeemed his blood, your Son, so that he may never again suffer the sting of its serpent through Christ the Lord. Lahat ng oil ninyo ay holy and exorcised oil. Every time mag-cross ako sa mga senses ng mga process, sisigaw sila. Hindi ma-describe yung mukha nila. Natutuwa ba kayo ngayon? At kung may harassment kayo, grabe yung grave oppression, grave obsession, grabe yung possession, may team tayo. Kaya nga may team ang Diocese of Tagbilaran to facilitate those people who gravely oppressed and 100% totally possessed with the evil spirits. Amen? Yung mga simple oppression lang, kayang-kaya nyo po yan. So, isunod natin ang incense, candles. Huwag kayong gagamit ng incense without blessed by the priest, ha? Groceries, lahat ng mga sacramentals nyo, huwag nyong ilagay sa altar ninyo without a blessing from a priest. Okay? Candles, sacred images of God, sacred images of the saints, handbook, rosaries, scapulars, rosary guide, Bible. May Bible ba tayo ngayon? Bro, Sherwin? Parang may Bible tayo?
Magbigay tayo ng 5. Oh, parang may Bible tayo, nasa cartoon. Bibigay kami ng Bible sa inyo kung nadala namin. So, general blessing po ang kasunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items in their hands, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Bind that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the collected your patient people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, may unclean and diabolic spirits flee in fear, and return to harm or even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Lahat ng sacramentals ninyo ay holy and exercise sacramentals na po. At ang mag-consecrate ng senses ninyo, kayo na po. Pinopost ko po sa Facebook page ko ang consecration of senses. Pwede nyo i-consecrate yung senses ng mga family circle ninyo. Dahil may sacramentals na kayo, at see to it, you practice cares. Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. And then sa mga hindi pa kasal, magpakasal kayo ng simple. Preparation nyo simple lang, ordinary. Hindi kailangan na bonggicious. Bro? Ha? Oh, so, mag-process mo. Simple lang ang kasal, bro. Huwag kayong mahiya. Ilang taon na kayo nagsasama? 9 years. 9 years. Oh, yan. Maliit na lang yung kula. Pero civil kayo. So, lapit kayo sa pare ninyo and then sabihin nyo na gusto mo magpakasal, Father. Na simple lang. Pwede yung 5 lang katao. 2 witnesses. Kayong 2, 4 lang. pang 5 pare. Yung kasal separate yun pero dahil highest form of worship natin ay misa, pwede kayo magsimbang alas 6, pwede kayo ikasal sa sacristy. Kayo lang 5. Pakiusap kayo sa mga pare ninyo. Amen? Pero yung requirements, i-complete yung requirements. Natutuwa ba kayo ngayon? May Bible dito. Ibibigay ko sa inyo. Pray bless ko muna and consecrate this Bible to the most precious blood of Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, unang tanong. Ang unang makatubag, gaag Bible. Ready na mo? Sino ba ang santo natin ngayon na 21? Saint James, dali! Dool! Kisa'y unang makadool! Dool! Dugay. Sunod! Kinsayngan sa Our Lady of nagpakita ni dali dool na nagtungol! Dool! Kinsayngan! Sunod! Diin man nga basilika gilubong si Saint James. Asa man nga basilika, asa dapit sa Spain. Asa dapit? Asa lagi dapit sa basilika? Di ko sige, kisa to? Ada ko Mustila. Di ko Mustila Spain. Okay? Walang paminaw lagi mo. Sunod! Wag paminaw mo. Paminaw mo ha. Unsang tuiga nagpakita si Mama Mary dito sa Spain. Ha? Sa? Ano ko? Asa kamsa? Padara. Di 44. Hindi mo itong 44 eh. 44 AD ang si Saint James. Narambol na no? Ito.
So, sunod. O, sana lang. Sana lang. Oo. Kasurot. Ayun, nagbalik itong nakakuha, ha? Okay. Sunod, pangutana. Ready na mo? Una-una pa ko. Kinsa man ang ikaduhang ngalan sa atong Santo Papa. Ay, si San Pedro may una ng atong Santo Papa. Oh, no. Dugay kay kari. Doon na yun. Tampakpakan ng mga nakadaog. Mantagi na nyo basahon, ha? Meron na i-decorate sa inyong altar, ha? No. So, nalipay ba mo karong gabi? Po na. So, kayo na mag-consecrate ng sunset sa inyong family, ha? Niya, kung hindi pa kayo kasal, i-bless na lang yung family ninyo and then pray the Holy Rosary until makasal kayo. Natutuwa ba kayo ngayon? So ngayon magsimula na ako sa exorcism. And then yung mga hindi makalakad, may pari tayo. Kasama natin si Father... ilang pari ngayon? Ilang kabuk pari ron? Si Father Dindo nandito? Sisa usa? Father Ilel? Pero nas Father Ilel ganina. Ay katulo. Dindo. Sila na doha? So may dalawa tayong pari na kasama Father Dindo, Father Ilil para magbigay sa inyo ng confession at anointing of the sick. Okay? And then magsimula na ako for solemn exorcism at then isabi niyo yung mga sakit niyo, whatever it is, yung trauma ninyo, so may team tayo. At huwag kayong mag-alala dahil yung gusto ko na prayer na i-share sa inyo, ipopost ko sa sunod na araw. Okay? Natutuwa ba kayo ngayon? God is good! All the time! Para na ako, Diyos nito. So, magsimula na ako. And then, tatawagin yung pangalan ninyo, bawat isa. At sana yung nalalaman ninyo, isi-share ninyo po. At kung marami kayong blessing, pwede kayo mag-share sa ministry. At kung apiki naman kayo, pwede kayo magdasal sa amin. One Hail Mary, one Our Father, one Hail Mary, one Glory be. Para kay Father Darwin ito, no? Na hindi matipas, no? I-pray niyo po kami. Amen? Kaming lahat. So, tatawagin niyo yung pangalan ninyo. At magsimula na ako dito. Ha?